Ka-blessings, isang napakagandang balita para sa mga kababayan natin sa malalayong lugar. Personal na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang send-off ng 200 at 70 Doctors to the Barrios Batch 43 sa Malacanang upang maihatid ang serbisyong medikal sa mga liblib at disadvantaged areas sa bansa. Sa programang ito ng DOH, mas maraming barangay at bayan na dati ay hirap makakuha ng doktor ang magkakaroon na ng agarang check-up, gamutan at serbisyong pangkalusugan. Umabot na sa 2,973 doctors ang naipadala mula 1,973 patunay sa tuloy-tuloy na layunin ng pamahalaan na walang Pilipinong maiiwan sa healthcare. We may now be seated. Karaniwang naririnig sa mga bata na paglaki nila gusto nilang maging doktor. Pero sa kabila ng tila pagiging sikat at prestihiyoso ng propesyong ito, ilang dekadang naging mailap ang pagkakaroon ng doktor sa maraming lugar sa Pilipinas. Taong 1993 nang sinimula ng Department of Health ang Doctors to the Barrios program para mapunan unti-unti ang pangangailangan ng mga doktor sa malalayo at mahihirap na komunidad. Mula sa unang batch na binuo ng 33 doktor, hindi tumigil ang DOH sa pagpapadala bawat taon. Nito lang 2025, matagumpay na nakapagtalaga ang DOH ng mga Doctor to the Barrio sa lahat ng munisipalidad sa bansa. At nasisiyahan ako nang makapag-report na sa kauna-unahang pagkakataon, ang bawat bayan po sa Pilipinas ngayon ay may doktor. Mayroon ng magiging tagapag-alaga. Mayroon ng tagapag-alaga ng kalusugan ng mamamayan sa inyong lugar. Mr. President, with pride and confidence, we present to you the 290 Doctor to the Barrios who will soon be deployed to serve communities across the country. May I request the DTTB Batch 43 to please stand and be recognized by our President. You may take your seats. As you begin this journey, may you serve as beacons of hope in the communities you will call home. Deliver excellence, deliver compassion, and above all, deliver your mission. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay at baryo ay mahalaga. Maraming salamat. Thank you very much. Ladies and gentlemen,
the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you very much to our DOH Secretary, Secretary Ted Erbos. Please take your seats. Bar Minister of Health, Kadil Jojo Sinolinding Jr. Our doctors of the Barrios Batch number 43. My fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang araw sa inyo lahat. Welcome to Malacanang Paras. It is an honor for me to stand before the doctors to the Barrios Batch number 43. Kayo ang ilan sa pinakamahusay, matyaga at may malasakit na manggagamot ng ating bansa. Hindi madali ang landas na inyong tinahak. Naglaan kayo ng mahabang panahon sa pag-aaral. Madalas, kulang sa tulog, sakripisyo ang oras sa mahal sa buhay upang makapaglingkod lamang sa inyong kapwa. But today marks the beginning of another path that requires not just clinical skill, but presence, patience, and purpose. You will go where the needs are greatest, where systems are still beginning only now to catch up, where every decision that you make carries real weight and makes a real difference in people's lives. This deployment of this batch of doctors comes at a critical moment. Access to healthcare in rural and geographically isolated areas remains heavily constrained by limited resources, by distance, and the absence of medical professionals. Maraming komunidad pa rin ang umaasa sa iisang doktor sa kabila ng dami ng taong nangangailangan ng serbisyo medikal. Ang ilan sa ating mga kababayan, kailangan pang bumiyahe ng ilang oras kahit may sakit na sila. Gagastos sila ng malaki para sa pamasahe at mag-aantay ng matagal para makapagkonsulta lamang ng manggagamot. Dahil dito, sinabi ko sa DOH na tiyakin na makakapagpadala tayo ng mga doktor sa lahat ng munisipalidad, lalo na sa mga lugar na hindi madaling abutin at kulang ang serbisyo medikal. Kasabay nito, nagbilan din ako na patibayin at palakasin ang regular na pagbisita ng mga health professional sa ating mga RHU. Since the establishment of the Doctors to the Barrios program in 1993, this program has deployed close to 2,993 physicians across the country. Through the sustained implementation of this program, we have reached a historic milestone of 0 doctorless municipalities nationwide in 2025. Today also marks a significant achievement because now we have before us the largest single deployment in the program's history. Batch 43 is composed of 290 physicians. And it is an achievement, but it is not our endpoint yet. Hindi sapat na may doktor lamang sa isang lugar. Mahalaga ring matayak ang tuloy-tuloy at madaling maabot na serbisyo na naibibigay sa ating mga kababayan. More than just delivering healthcare, you are being deployed to help ensure that our people, especially those in the GIDAs, receive the services that they need. For every Filipino, the goal is not just relief, but a health system that continues to serve them in the years to come. Kapag maayos ang kalusugan ng ating mga kababayan, sa komunidad, mas gumagaan ang buhay araw-araw. Mas maraming bata ang lumalaking malusog at nakakapag-aral na mabuti, at mas maraming magulang ang makakapaghanap buhay na walang iniindang karamdaman. At kapag malusog ang komunidad, mas nagiging produktibo ang mamamayan, kaya't mas malaki ang pagkakataong umangat ang pamayanan. And that is why this administration stands firmly behind our healthcare workers. We continue to strengthen the National Health Workforce Support System. We will invest in your training, in your safety, and your well-being
so that you might be able to continue to serve with excellence, to heal with care, and to lead with compassion. Dalhin ninyo nawa ang husay, dangal at tapang ng isang Pilipinong manggagamot saan man kayo magpupunta. Habang kayo ay nagsisilbi sa iba't ibang panig ng bansa, dalangin namin ang inyong kalusugan at kaligtasan at ang patuloy na lakas na loob sa bawat araw ng inyong paglilingkod. Sa bawat Pilipinong maaabot ng serbisyong pangkalusugan at sa bawat pamilya, hindi na mangangamba tuwing may karamdaman, dito natin unti-unting hinuhubog ang bagong Pilipinas. Mas malusog ang pamumuhay at mas handa para sa kinabukasan. Muli, maraming salamat. Mabuhay ang mga Doctors to the Barrios. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President. O, yung pumasok ako ng med school, narinig ko yung about sa DOH scholarship. Tapos that time, sabi nila, pwede kang maging Doctors to the Barrio kapag part ka ng DOH Scholar. So sabi ko, yun lang po yung tanging dahilan kung bakit ako nag-join ng DOH Scholar. Dahil gusto ko talagang maging Doctors to the Barrio. Yung sa journey ko po, pinili ko yung isla. Gusto kong mag-serve sa island, sa malayo sa bahay namin. Actually, yung Looc Occidental Mindoro is mga 12 hours away from saan ako nakatira. Sabi ko naman sa mama ko na magdo-doctor ako, gusto ko talagang mag-serve sa community kasi kami na lang po ng mama ko yung andito sa Pilipinas. So sabi ko sa kanya, ma, pipiliin ko tong island kasi gusto ko mag-serve dito. Pero ingatan mo din yung sarili mo. Pero parang yung pakiramdam po is parang, syempre malayo ka sa magulang mo, ganun sa mama mo. Pero at the same time, nag-serve ka ng ibang tao. Nakakataba ng puso. Pero at the same time, yung pakiramdam na ibang tao yung sinaserve ko. Pero para naman sa bayan yung pag-serve po sa community. Ang masasabi ko po sa atin pong gobyerno, nandito po kami, kasama ko po yung mga fellow Doctors to the Barrio na handang magsilbi po sa ating bayan. Nawa ay kami din ay tulungan po nila na na mas lalong maipatibay or maipa-promote yung health sa ating community. Kasi I think sa community nagsisimula lahat. Kung mas healthy ang community, mas konti ang mga may sakit, mas healthy rin yung ating bansang Pilipinas. Ang fulfilling kasi, you get to see people na parang, hey, salamat, may doktor na din. Not just to the patients, but also to the healthcare personnel na kasi yung iba pupunta pa sa Katbalogan, yung parang tumataas na yung mga costs. So at least ngayon, may doktor na pwedeng mga basic lang ba ng mga sakit-sakit, naagapan agad. And I want to personally thank the President of the Philippines as well as DOH for their continuing support in this program. This program is what the Filipinos need and deserve in order for them to have access to quality healthcare, which is their God-given right. So, maraming salamat po sa pagpapatupad ng doctorless na area sa buong Pilipinas. Kasi makakatulong yun sa mga Pilipino, sa mga normal na Pilipino na nahihirapan pumunta sa malalayong lugar para mag-access ng mga serbisyong pang-medical. At sana'y patuloy pa rin suportahan yung kalusugan, hindi lang na individual, kundi ng buong populasyon. Ang pagiging doktor ay hindi lang naman profession, kundi advocacy yan na makatulong sa ating mga kababayan. So, galing ako sa mga pampublikong hospital at nakikita ko doon ang mga kababayan natin na nagpupunta na lang kapag malubha na ang sakit. So, ako bilang doktor, naramdaman ko na ang sakit nila na sana sa kanilang bayan pa lang ay natutugunan na yung kailangan nilang pangkalusugan. So, dito ako para bibigay sa kanila aking serbisyo na tulungan sila. So, ang populasyon ng Cabanatuan ay 40,000 plus. So, ang ratio po namin ay 1:20,000 po. So, ako ang isa sa 2 doktor dito sa bayan. So, talagang ramdam na nangangailangan sila ng doktor po dito sa bayan. Mapasalamat ako sa administrasyon ng ating Pangulo ngayon kasi natututukan din ang pangkalusugan natin sa buong bansa. Lalo na yung recent na presidential send-off, napakaraming doktor ang
binigay sa bansa. No? So, ang kikling na zero doctorless patient line mo tayo. So, I appreciate that, and sa mga binibigay na training, makakatulong po yun sa amin na para mas maging magaling kami sa paggamot at pag-unawa sa mga kanilang mga sakit po. Ang Dr. Sudabario po na program po ng Department of Health at ang pamahalaan po natin ay napakalaking tulong po talaga sa health services ko natin sa ating bansa. Kasi talagang natutugunan niya yung mga places na hindi talaga na-reach ng mga public service. Katulad po ang bayan ng Cabanatuan, pangalawang beses taxi namin na nagkaroon ng Dr. Sudabario. Yung first kasi during the pandemic times. Pero sa ngayon naman, dahil nandito na ulit si Dr. Lara, since 2025 siya na-deploy sa amin, napakalaking tulong niya. Mas maganda na nandito na siya dahil nailalapit na namin ang serbisyo sa buong Cabanatuan. Dati kasi, since ako lamang isa, more on nandito lang ako sa main. Pero pag andyan na siya, nagkapalitan kami na pumunta siya sa baryo, then ako naman sa MIC or vice versa. Base sa observation ko, since nung time na graduate ako ng medicine, mas madami ang Dr. Sudabario deploy this administration. Kasi matagal na kami nagre-request dahil nga sa PS cap ng mga LGU, hindi naman talaga kaya ng LGU na magplantilla ulit ng bagong doktor. So, nung nag-request at napabigyan po ang administrasyon ng pagkakaroon ng Dr. Sudabario, mas nakita ko na mas mabilis ngayon mag-request at mas marami silang na-deploy para po sa bawat municipality po dito sa Isabel. Nagpapasalamat po ako at meron na pong libreng kampatingin laboratory po kasi po mahirap po ngayon sa financial, lalo po nag-struggle sa financial. May libre na po, hindi na po kang pupunta ng mga private hospital para po magpatingin ng MLD. Nagpapasalamat din po kami sa serbisyo po na binibigay po nila Tixwire HU, lalo po sa kwan po ni President BBM na nag-deploy po siya ng bago pong doktora para po matignan po yung sitwasyon po namin at matulungan po kaming mga nasa laylaris. Actually, senior citizen na nga ako, marami akong mga nararamdaman. So, doon pumupunta kami sa Kawayan pag check up. Ngayon, nakita ko na meron namang mga na dito sa Cabanatuan. So sabi ko, mas maganda economic sa akin na dito na lang mas patingin. Kasi marami namang nag-a-assist. Papasalamat ako sa kanila at nandito sila na tumutulong sa mga tao dito. And I appreciate, maganda yung mga ginagawa nila na pagtulong sa mga nagpupunta dito magpapagapot. Very approachable sila. Maganda yung program ni President na ganun kasi they can reach out to the farthest barrio ng Pilipinas na nangangailangan talaga ng tulong ng mga doktor. Alam mo naman sa barrio maraming, economically nahihirapan sila. So maganda na nandito na ang mga rural health centers. And we thank very much the President for that.